Hi. Hello. Good evening, good afternoon, Hello good morning everyone. sa lahat. Hello, good Yes. evening. This is Doc Fee Atencio po of AHA by Atencios. And Dr. Suzette with you from My Low Carb MD. Kamusta po kayong lahat na patuloy na sumusubaybay sa doctor's desk? So, nandito tayo sa ating pangatlong part ng hypertension. So, Yes. ayan. Handa ka na ba, Fee? Handa ka na ba? Ikaw, handa ka na ba? Okay. So, last Mahaba week, kasi to. So, handa ka na ba? oo. Handang-handa na ako magpuyat. Basta ikaw, Doc Suset, pagpupuyatan kita. Ayun. Alam mo namang Kasi partners in low carb advocacy. Ayan. Masyado kasing ginalingan ni Doc Phil last week. So, ayan, kailangan Yes. nating Mas maganda pag mas maganda pantayan pag yung galing ni Doc Phil. mas maganda pag medyo competitive tayo sa isa't isa para talagang nabibigyan natin ng sobrang malalaman na na talakayan ng ating mga audience. Pero hindi totoo yun hindi kami competitive sa bawat isa. We're just kind of encouraging each other to really study harder and so to be useful citizen of the Facebook community. Hindi lang puro post. Hindi lang puro video, mga ganyan. So, hello po sa inyong lahat. And ngayong gabi po ay ang ating pangatlong... Yes, may baring tayo. And also, sige, tignan natin mamaya kung hanggang saan tayo makakarating, Fee. Yes. But basically, this is already our third episode for hypertension series. Magandang gabi po sa mga sumusubaybay. And pasensya na kayo, we really have to ang tawag dito, parang cut all the lectures, bits and pieces kasi kailangan na ma-absorb nyo siya ng maigi. So take time guys, be patient and kailangan yung hintayin yung panahon kasi kung kami nga hirap mag-lecture, mas mahirap mag-aral sa totoo lang. So basically, kailangan po ninyong magtiwala na yung binibigay namin sa inyo ay pawang mga impormasyon lamang na kailangan nyo sa pagkakataon na to para sa ganon, ma-digest nyo muna siya, maunawaan yung maigi para next time po ay ready na kayo ulit mag-absorb ng another information. So tonight, we will be discussing about the insulin resistance and hypertension at kung meron ba silang association o correlation lang. Mas magkaiba yon or meron silang direct na tinatawag na association. So, I am so proud. Wow, I am so proud to present to you. Yes, I am so proud to present to you ang aking pinahirapan din ngayong gabi. Ganti-ganti lang yan. Doc Suzette! Oo nga. So, sa totoo lang, nahirapan din ako dito sa lecture na to kasi napakaraming medical terms na I tried to translate in layman's. So, ito yung part na actually natin is the pathophysiology na. What is the cause of hypertension? So, kung hindi ko siya tinranslate into a layman's term, it is very difficult para sa inyo na maintindihan siya. Hindi niyo naman po kailangan maintindihan in the medical way, but at least to grasp yung basic principle para maintindihan nyo na bakit kaya pinagbabawal nila or ayaw nila na kumain ng sobrang mataas na carbohydrates. Ano ang relationship noon sa pagkakaroon ng mataas na hypertension? Kasi nga, na nagsimula tayo or lumaki tayo doon sa kultura or sa kasabihan na ang reason for hypertension is yung sobrang pagkain ng mga maalat na pagkain. So, yun yung laging rason. So, hindi na natin patagalin pa. So, let's start. Kasi medyo
mahaba-haba ito. I have 40 slides. Okay? So first, may disclaimer. So this is for educational purposes again and not a replacement for medical advice. So seek for medical advice from your doctors if kailangan po ninyo. So for the recall, saan tayo nag-end nung nakaraan? So on my part, dito tayo nag-end. Is salt the culprit? Is obesity the culprit? Okay? Yun ba yung dapat nating sisihin? Asin ba talaga dapat ang sisihin? Or yung katabaan ba yung dapat sisihin? So recall natin yung huling lecture ni Doc Fee na ang sabi niya na yung tatlong factor na nagko-contribute for blood pressure is yung heart rate or yung bilis ng tibok ng puso. Pangalawa, yung stroke volume, yung dami ng dugo na binobomba ng puso. Tsaka yung peripheral vascular resistance, puwersa na kailangan upang makadaan ang dugo sa ugat. So, binalikan ko to kasi importante, madadaanan uli natin ito kung bakit yun yung problem. Asan nanggaling yung problema? Okay, so ito yung mga mekanismo ng hypertension na because of hyperinsulinemia and insulin resistance. So remember, ang sabi ni Harrison, which is the medical Bible, or yun ang libro ng mga estudyante at yung mga nag-aaral ng general medicine or internal medicine, sabi niya, wala daw unknown ang etiology ng hypertension. Pero on researches and on advanced na, so science is ever revolving, lagi siya nagpa-progress. So hindi pwedeng yung datos 50 years ago, yun pa rin yung datos at the current time. So it was found out na hyperinsulinemia or yung mataas na level na insulin at insulin resistance may kinalaman sa high blood. So first, pagpapanatili o retention ng asin at tubig sa katawan. So, di ba, ang sabi, kaya tumataas ang blood pressure kasi masyadong maalat ang pagkain. So, in general, hindi naman mareretain ang asin sa katawan natin if normal or walang ibang problema sa ating circulatory system or sa ating mga ugat. Walang magiging problema yon. Pag kumain ka ng sobrang maalat, ang gagawin ng katawan, madidetect yon ng katawan natin at ang gusto niya, gagawin niya yung hemostasis or kailangan magpantay yung electrolyte sa loob ng katawan natin. So, since nagpasok ka or kumain ka ng sobrang asin sa loob ng katawan mo at madetect yon ng ating katawan, ang gagawin niya, ilalabas niya yung excess na asin. Papaihiin ka niya or ma-activate yung thirst receptor mo, papainumin niya tayo ng tubig para yung electrolytes or yung asin na kinain natin is hindi concentrated para lumabnaw siya. So, yun yung normal na scenario. It's either papauhawin ka niya or ilalabas niya yon through urination para magkaroon ng balance. Okay? Pero what happens kapag mayroong presence ng hyperinsulinemia or insulin resistance? So, mayroon akong ipapakilala sa inyo na isang parte ng katawan, organ, hindi siya ganun kakilala. So, ang common na kilala lang natin is yung kidney. Pero sa taas ng kidney, meron doong isang organ, which is ang tinatawag natin na adrenal glands. So, itong adrenal glands, ito yung nandun sa taas ng kidney, yung triangle doon, left and right we have. Tapos, ang ginagawa ng adrenal gland na yon is nagpa-produce siya or naglalabas siya ng hormone na tinatawag na aldosterone. So, ang function ng aldosterone na to is kinokontrol niya or ninonormalize niya yung electrolytes at yung tubig. So, pag sobrang mataas ang sodium, ang gagawin niya, i-reabsorb niya yung water. So, saan siya nagre-reabsorb? Doon sa nephron. Yung distal tubule tsaka yung collecting duct ng nephron ng kidney. So, para magkaroon ng balance sa electrolytes. Diba? Kapag ka naman, ang nangyari is, uminom pa ng maraming tubig,
at napansin niya na malabnaw na or mababa na yung sodium sa katawan, i-retain naman niya yung sobrang dami ng yung sodium sa katawan natin para magkaroon ng balance. Pero anong nangyayari kapag mayroon tayong presence ng hyperinsulinemia and insulin resistance? So, ang gagawin niya, di ba, sinabi natin before na kapag kumain tayo ng mataas na dami ng carbohydrate, ang gagawin ng katawan is magre-release siya ng insulin. Kasi ayaw niya ng sobrang mataas na blood sugar. So, ino-normalize yun ng insulin. Pero kung paulit-ulit na yung cycle na to, ano mangyayari? Magkakaroon tayo ng tinatawag na kondisyon na hyperinsulinemia or insulin resistance. So what happens kapag may presence ng hyperinsulinemia and insulin resistance? Tataas ngayon yung aldosterone level. So kahit na walang ibang trigger, hindi naman dumami yung asin mo sa katawan or hindi bumaba yung asin mo sa katawan, hindi ka uminom ng tubig, walang losses sa tubig or walang dagdag sa water para mag-react yung ating adrenal gland. Pero dahil may presence nga ng hyperinsulinemia or mataas na level ng insulin sa katawan, tumataas yung level ng aldosterone. So ang nangyayari, tataas ngayon yung sodium retention. Kahit na ayaw ng katawan mo, or hindi na detect ng katawan mo na may imbalance sa electrolyte sa loob ng katawan, ang gagawin pa rin niya dahil sa presence ng insulinemia, nagmamalfunction siya, hindi nag-dysfunction siya, hindi na tama yung actions niya, na ngayon tumataas yung sodium retention. So ano mangyayari kapag tumaas ngayon ng sodium retention? So syempre kailangan i-balance out ng katawan yon kasi masisense niya na sobrang marami yung asin. Tataas ngayon yung blood volume kasi kailangan niyang i-dilute yung electrolyte sa loob ng katawan. So, pag tumaas ang blood volume, ang mangyayari, tataas ang stroke volume. So, based dun sa sinabi sa lecture natin last week, na kapag tumaas ang stroke volume, kailangan tataas din ng blood pressure. So, that's one. So, ito yung reason kung bakit ang dapat sinisisi, which common yan sa space natin sa low carb space. Huwag matakot sa asin. Matakot doon sa ng sobrang pagkain ng carbohydrate. Hindi yung salt kung magpapataas ng blood pressure, transient, kasi 'di ba? Reaction niya ng katawan eh. If with the insulin, walang processing, mechanical, as yung blood pressure. It could be transient, oo. Pero, bababa din siya, eventually. Pero, if there is yung presence nga noong mataas na level ng insulin, or mayroon kang insulin resistance, ang mangyayari, natural na tataas, or automatic na tataas ang blood pressure. Okay? So, next. Pagkapal ng blood vessel wall. So, anong nangyayari kapag kumakapal ang blood vessel wall? So, ganito yung itsura ng blood vessel. Ayan. So, makikita ninyo na may layer yung blood vessel natin. Tapos, yung pinakaloob niyan, mayroong tinatawag na endothelium. So, yung endothelium, na supposed to be manipis lang siya, single layer, ang nangyayari, kapag mataas ang ating insulin level because of yung pagkain ng mataas na carbohydrate, ang nangyayari, tumataas din yung IGF-1 saka yung IRS-1. So, ano na naman tong dalawang to? So, itong dalawang to, they are receptor. Okay? Mga insulin receptor sila. And unfortunately, yung insulin-like growth factor receptor, dumadami siya kapag mataas din ang ating insulin level. So, anong effect nitong IGF-1 na to sa endothelium? Pinapalaki niya yung endothelium. So, nagkakaroon ng hypertrophy. So, kapag nag-hypertrophy siya, lumaki, ang effect, tumitigas yung cell, yung lining
tumitigas yung ugat, tapos nagkakaroon ng hypertension. 'Di ba? So, pagkat lumaki kasi yung lining, lumiliit yung daanan ng dugo. So, ang nangyayari, tumataas din ang blood pressure. So, IGF-1, sideline lang, correlated siya sa mga cancer cells. So, yung mga, sa mga tumors. Yung mga tumors, lumalaki siya kapag mataas din ang IGF-1. So, if mag-discuss natin sa ibang episodes natin sa Doctor's Desk, tandaan nyo, mababalikan uli natin tong IGF-1 na to. So, next, pagkipot ng blood vessels. Okay, so, meron tayo sa loob ng katawan natin na nervous system. So, dalawa yun. So, we have the parasympathetic na tinatawag, tsaka yung sympathetic nervous system. So, ano yung dalawang yun? So, medyo medical term siya, pero the sympathetic nervous system, ito yung kapag kinakabahan ka or yung merong pangyayari na biglang, halimbawa, nagkasunog doon sa kapitbahay, bigla mong nabuhat yung refrigerator, parang gano'n. Yung tinatawag nating adrenaline rush. So, ito yung sympathetic nerves natin, yung na-activate. So, yung papansin niyo dito sa drawing na to, iyaan yung mga nangyayari kapag ang na-activate is yung sympathetic nerve system. So, ang ginagawa ngayon ng sympathetic nervous system is na-activate niya yung renin, aldosterone, angiotensin system. So, ano yun? So yung renin, angiotensin, aldosterone system, ito yon. So, sa kidney natin, meron na namang hormone na tinatawag, ang pangalan is renin. So, technically, ang renin, dapat yan na-release kapag mababa ang blood pressure. So, magpapataas siya ng blood pressure dapat. Pero itong renin na to, mag-react siya or mag-i-interact siya with the angiotensinogen, which is makikita mo naman na hormone na galing sa liver. And then, they will come up with another hormone na naman, si angiotensinogen 1, now, which is magre-react na naman sa isang hormone na pinoproduce ng lungs, tapos maggagawa na naman siya ng panibagong hormone, which is the angiotensinogen 2. So, ang gagawin nito, meron siyang dalawang effect. Yung aldosterone, maglalabas na naman si adrenaline ng adrenal gland ng aldosterone. So, yung una nating diniscuss na magre-retention na naman ng salt. So, isang way para tumaas ang blood pressure. And then, another thing is, kikipot yung blood vessel. So, imagine, this is pang third na, di ba? So, lahat sila related with the insulin resistance. Kung kumipot na yung blood vessel mo, hindi na rin siya continuous yung retention ng sodium. Cumulative yung pagtaas or cumulative yung reasons kung bakit mas lalang tataas yung blood pressure. Tapos, idagdag pa natin itong isa pa. Hindi bumubuka or hindi nagdadilate yung blood vessel. So, ito yung normal na kalibre ng blood vessel. Pero dapat, kapag normal ang arteries, dapat magdadilate siya. Yun yung reaction niya sa sensor. Dapat magdilate siya. Pero dahil walang nitric oxide, so ano ba itong nitric oxide na to? So, kung familiar kayo doon sa mga gamot na pagka nagcha-chest pain, di ba mayroong mga patches, parang salon pass na nilalagay sa dibdib? Or mayroon ding mga gamot na kapag sumakit ang dibdib, nilalagay sa ilalim ng dila. Hindi yung pampababa ng blood pressure ha. Mayroong gamot
na kapag naninikip yung dibdib, kumikirot yung dibdib, nilalagay sa ilalim ng dila. So, ang active component nun is nitric oxide. So, the nitric oxide is normally pinoproduce yan sa lining ng blood vessel. Pinoproduce siya ng endothelial cells. Pero, kabaliktaran na nangyayari kapag may presence ng insulin resistance. Instead na mag-produce ang endothelium ng nitric oxide, hindi siya nagpo-produce. So, ang nangyayari, hindi makapag-dilate ngayon yung blood vessel. Okay? So, ito yung mga mekanismo na I think na dapat ninyong malaman in relation with hyperinsulinemia. Sila din yung mga reasons na mas madali kung ma-explain sa inyo in layman's. Pero hanggang doon lang ba yung mekanismo ng hyperinsulinemia at insulin resistance in regards to hypertension? Hindi. Tas marami pa siyang iba. So, but basically, this is the main reason kung bakit nagkakaroon ng hypertension. Kaya kung mapapansin ninyo, if ang isang tao ay merong diabetes, eventually, nagkakaroon na rin siya ng kakambal, which is hypertension, kasi closely linked yung dalawa. Parehas sila ng pathophysiology, which is yung hyperinsulinemia and insulin resistance. Parehas sila ng root cause. So, I want to share to you this one kasi ito yung makikita sa loob ng ugat natin, sa loob ng ating blood vessel. So, akala ninyo na parang ugat lang yan, tapos dadaan lang yung dugo, dadaan lang yung mga platelets, yung red blood cells, dadaan lang din yung lipids dyan, yung cholesterol dyan. Kaya ayan, nakikita ninyo doon sa LDL, nadadaan lang yan. Pero there is a way na meron niyang purpose. Hindi dapat nagtatouch itong red blood cells, itong platelets, itong mga transporter na to, tulad ng LDL, dito sa endothelial cells, dun sa lining ng blood vessel. So, meron tayong 3 protective layer na parang defense natin para hindi magkaroon ng problem yung blood vessel natin with the LDL. It's given na ang laging sinasabi that LDL is the cause of the cardiovascular disease. Until now, yaan pa rin ang sinisisi na reason kung bakit nagkakaroon ng atake sa puso, nagkakaroon ng stroke, nagkakaroon ng cardiovascular disease, nagkakaroon ng kung ano-ano pang sakit sa puso. Pero, is LDL nga ba talaga yung totoong salarin? So, gusto kong ipakilala sa inyo unang-una si glycocalyx. Ito yung first layer. Ito yung makikita nyo dyan, yung parang buhok-buhok na kulay blue. Tapos pangalawa, si endothelial cells. Ito yung isang function niya is nagpo-produce ng nitric oxide, di ba? So, para mag-dilate yung blood vessels. And then the last layer is the proteoglycans. So, ano yung purpose niya? Pero for the purpose of this introduction, ng susunod na lecture, next week, gusto kong ipakilala sa inyo si glycocalyx. So, sino si glycocalyx? So, pag tinignan siya sa electron microscope, ganito yung itsura niya. So, para siyang buhok na nakadikit sa lining ng blood vessels, endothelial. Para siyang buhok sa ilong, di ba? So, bago pumasok yung pag humihinga tayo, di ba? So, protection yung buhok sa ilong para ma-filter yung mga dust. Hindi siya pumasok, din natin siya malanghap. So, parang ganito din si glycocalyx. Pero itong si glycocalyx na to, madulas siya. So, pinoprotect niya yung lining ng blood vessel. Pero anong nangyayari sa glycocalyx na to kapag kumakain tayo ng sobrang maraming carbohydrates? So, ganito yung nakita nila. So, after 2 hours of high-carb meal, anong napansin ninyo? From the normal, the 2 hours interval. So, nakita nyo na kumonte yung glycocalyx.
after 4 hours, mas umunti ulit yung glycocalyx. And then after 6 hours, mas kumunti na siya. Mas kumunti siya ng kumunti. Kaya, sinabi sa isang study na glycocalyx dysfunction is the first step in atherothrombotic process. So, kung hindi natin poprotektahan yung glycocalyx, mawawala yung defense mechanism natin sa blood vessel. Nagiging ganyan na lang siya kanipis. 6 hours. And the good thing is, glycocalyx is nagre-regrow naman siya. Kaso, they said na magre-regenerate siya after 8 to 12 hours. Eh, di ba sa panahon ngayon, kumain ka ng 6 o'clock, kakain ka na naman ng 10 o'clock, kakain ka ng 12, kakain ka ng 3, kakain ka ng 7, tapos midnight snack pa ng either 10 or 11 o'clock. So just imagine kung ano nangyayari doon sa glycocalyx natin kapag naka-high carb meal tayo. Nauubos na yung glycocalyx and wala na siyang oras para mag-regenerate. So ano nangyayari na lang is naiiwang naka-expose yung endothelial cells. So, ganito ka-komplikado. Ganito yung i-discuss ni next week. Ayan. So, just imagine, ito yung LDL ninyo, ayan yung mga cells ninyo, andyan yung foam cells ninyo. Ano itong mga to? So, ito yung nakita noong in-autopsy, yung mga blood vessel na ang kinamatay is heart attack. So, nakita maraming foam cells, may LDL, kaya that's the reason why, or that's the history kung bakit sinabi na LDL ang reason for heart attack. Pero, is it really the LDL? So, yun yung titignan natin sa mga susunod pang lectures natin on this hypertension series. Hello, Fee. You're still there? Hello! Ayan. Iniiwasan ko pa naman na topic ang lipid profile, pero mukhang talagang para sa akin ang lipid profile. Yes. Yes. No, I remember nagkaroon ako before ng lipid profile na topic nung nag-uumpisa pa lang yung page ko, I think. And that was the time na parang pinag-aaralan ko how to like use StreamYard and how to actually use PowerPoint or present a presentation. And parang nagbabalik sa akin yung alaala na yun yung isa sa pinakauna kong video na ginamit ko, yung StreamYard. So let us do it again, but this time the more confident siguro na version ko. Kasi that time parang, ano na tong ginagawa ko, I mean with the PowerPoint and all. Pero anyways po, kung titignan ninyo, no, parang ang hirap-hirap i-grasp nung topic because the topic itself is really, really very medical. Kumbaga, in order for it to be make understood sa tao, kailangan mo talagang humanap ng mga paraan para ma-explain siya ng maigi. And that is really the purpose of the doctor's desk kung bakit natin ginawa to, di ba, Doc Suzette? Yes, and the reason why we have such collaboration is for us to be able to give insights and at the same time, mas magkaroon kami ng parang way para mas maibahagi sa inyo yung mga topic na to ng mas maayos at mas naiintindihan ng masa. Kasi I truly understand na kapag kami lang, kaya na namin tong i-explain sana sa isa't isa. Mas madali sana, no, Doc Suzette, pag tayo. And we want you to understand as well na there are many viewers, Doc Suzette, sometimes, no, lalo na kapag meron tayong mga doctors din na nandito. Parang they feel like ang babaw ng pagkaka-explain. But this is not for you. This is not for fellow doctors. Not for them. This is not for fellow health practitioners. This is actually for the mass. Sa mga layman na
kung saan magbe-benefit sila at mas maiintindihan nila na hindi naman kailangan nating laliman. So I hope na marami kayong natutunan. But let us also dissect ulit, Doc, for their benefit, kumbaga na parang review sa kanila kung ano yung nangyayari sa katawan natin if we do the hyperinsulinemia and insulin resistance state. So, andyan pa ba kayo, guys? Feeling ko parang ano na sila, parang na-high blood ata sila, Doc. Na-high blood ba ata kayo? sila. Sabi nila, shit, ang hirap pala hirap pala talaga ng hypertension. O imagine, kaya ang hirap din gamutin. Akala nyo ba simple lang ang hypertension? Hindi ganon. Hindi basta lang kayo naging high blood, hindi po siya ganon. So, yes, andito sila, Sir Alan Kura. Hello. Yes, tatay. Nakalabas ka na ba sa lungga? So, in addition to Doc Suzette's lecture, let us do a review and like a summary of yung summary ng buong lecture niya dun lang sa part ng insulin resistance. Doc Suzette, tawag dito, nawawala-wala ka sa akin pero sana sa audience hindi. Alam mo, tuwing nagla-live tayo, hindi ka gumagalaw sa akin pero sa audience gumagalaw ka. Nagtatampo na ako tuloy. Charot. Yung internet mo yata dyan sa Palawan. Ayaw ako. Wait lang, i-check ko nga kung sa akin lang ba. Or guys, gumagalaw ba sa inyo si Doc Suzette? Kasi pati boses niya minsan, hindi ko na Pa-comment naman. I hope na sa akin lang. Malinaw sa inyo. Hindi ba ka nawala during the lecture? So we could go back. Maraming time si Doc Fee. Yes, kasi Yes, marami akong time. Ayan, oo daw. O sige, basta ang mahalaga kahit hindi siya gumagalaw sa akin, basta gumagalaw siya sa inyo. So, let us go back dun sa part ng insulin resistance. So, ang i-review muna natin is the insulin. So, number one na kailangan yung matandaan is that insulin is always an anabolic hormone. So, kapag sinabi nating anabolic hormone, it's made to build. So, kapag mataas po ang insulin natin sa katawan, basically, pag tumaas yung insulin, papapasukin niya yung asukal sa cells para magamit yung cells. It will also open the door para sa protein, para makapasok din siya sa cells so that your muscle will grow kasi tinutulungan niya yung growth hormone. And at the same time, yung insulin, pinapapasok din niya yung fat sa adipose tissue. So, yung insulin will also help na dumami yung adipose tissue. Kaya nga, ang insulin can also make you fat. So, it's made to build. Now, kapag nauunawaan nyo na ang insulin is made to build. So, yan yung favorite term natin last time, no? Kapag political kayo, build is the term. So, para mas maunawaan ninyo. So, basically, lahat naman po ng ating organs sa katawan, ang smallest unit natin ay cell. So, kahit iba-iba pang itsura niyan, kay puso pa yan, ugat pa yan, kidney pa yan, lagi niyong tatandaan. Every organs in our body is made of tissues, and every tissues in our body is composed of the smallest unit, which is the cell. So, basically, kapag mataas yung insulin, it is going to make a build situation. Now, if meron kang hyperinsulinemia, which is estado ng katawan natin na kung saan meron na tayong mataas na level ng insulin sa loob ng ating katawan, more than the normal level, and even more than the duration, o ibig sabihin nun, mataas na nga yung level natin, matagal pa na mataas yung level. Kasi supposed to be, meron din dapat pulsating and fluctuating na pagtaas at baba ng insulin. Hindi dapat siya laging mataas. Hindi siya consistent. Pero yung mahirap, hindi siya consistent. Ang pangit, sa hyperinsulinemic state, hyper means mataas. Insulin sa dugo, kaya insulinemia. Mataas na nga, matagal pa siyang mataas. So, anong nangyayari?
wala na yung part na nagpapahinga yung katawan to build. So, ang nangyayari, build lang siya. So ngayon, tandaan din ninyo na si insulin has a magnet para sa asin. Yun yung sinasabi ni Doc kanina, na bakit siya merong magnet sa asin. Kasi ang insulin po, when you have insulin na mataas, kahit wala pang resistance, kahit hyperinsulinemia pa lang, the amount o yung dami ng insulin na umiikot sa katawan natin will actually increase o papataasin niya na agad yung isang chemical sa katawan natin na tinatawag na aldosterone. So kapag ka mataas ang insulin at pinataas niya yung aldosterone, si aldosterone kasi ay nag-uutos sa katawan na i-gatekeep, kumbaga parang precious yung salt na yon. Kaya yung salt ay nakikip. Kukunin niya, hihigupin niya, ang masaklap pa niyan, hindi niya ipapamigay. So, ibig sabihin, yun ay kanyang iba-back out sa saraduhan, sa loob na lahat na. Kung paano kayo mag-keep ng inyong relasyon, ganun ang gagawin ni aldosterone sa salt. Yes. O, di ba? Lost ang lost ang analogy. So, ngayon, when you keep the sodium, when the body is keeping the sodium, alam din naman natin na si sodium may clingy yan na water. So, laging clingy kasi yung tubig sa sodium. So, that is the reason why kung lagi kayong mataas ang insulin, lagi ring mataas ang aldosterone, lagi ring mataas ang asin. So, pag laging mataas ang asin, lagi ring mataas ang tubig sa loob ng katawan. At yung tubig na yon, either mapunta siya sa mga spaces between the cell, kaya may pamamaga ang katawan, and at the same time, patataasin din niya yung dami ng dugo. So, pag tumaas ang dami ng dugo, tandaan, mas mahirap ibuga yun ng puso. Kasi mas marami siyang ibubuga. Kaya, mas tataas po yung ating blood pressure. So, number one mechanism na tinuro ni Doc Suset yun, sa insulin effect sa ating blood pressure. Ngayon, sasabihin nyo, so, akala ko pag kumain ka ng taba, magkaka-high blood ka. Yun pala pag kumain ka rin ng carbs. Yes, kasi nga, ano bang nagpapataas ng insulin? Carbs. So, yun yung number one na mechanism natin. Hyperinsulinemia, increased salt, increased blood volume. And then yung pangalawa, pag sobrang taas kasi ng insulin mo, of course, it is made to build. Bago naman magkaroon ng insulin resistance, Doc Suset, di ba? Dapat mataas muna yung level ng insulin. So basically, ang ginawa ni insulin, nung sobrang taas niya, wala pang insulin resistance, pinakapal na niya yung pader ng inyong mga ugat. Kasi nga, ang gagawin ng insulin, pag sobrang taas ng insulin at sobrang dami ng insulin sa katawan at matagal siyang mataas, magiging makapal po yung daanan, yung pader or lining ng ating mga ugat. Kasi nga tumataas din yung magnet dun sa pader para dun sa insulin. So ito yung in-explain ni Doc kanina na mga IGF and IRS. So para lang hindi kayo malito, kung hindi nyo, ano ba yan, Doc? Parang ganyan. Parang code name, si IGF and IRS. Yan. Madami talagang ganyan. Yan, mga hindi natin, mga codes, yes. Yung mga hindi natin friends, may code name. So basically, magkakaroon siya ng mas madaming magnet, magke-create ng mas madaming magnet. So, it will become bigger. And the problem is ganito, hyperinsulin state pa lang yun. Ibig sabihin, mataas pa lang yung insulin mo, hindi ka pa insulin resistance. By the time na nag-insulin resistance ka na, makapal na agad yung ugat mo. Kasi bago ka pa naging insulin resistant, nung time pa lang na sobrang taas ng insulin, pinapakapal niya na yung mga pader na ito. So, nung kumapal na yung pader na yan, by the time na nagkaroon na ng insulin resistance, hirap na rin yung ugat ninyo para bumuka. Kasi nga, kapag, di ba, usapan natin last week, kapag mas makapal yung ating pader, mas makapal yung balloon, mas mahirap siya i-expand, mas mahirap siyang hipan, mas mahirap siya na banatin kasi mas makapal na po yung hindi na siya elastic, kumbaga hindi mo na siya mababanat, mas makapal na po yung lining. So, ganun yung nangyayari dito. Ngayon, ang pinaka-last na pwedeng mangyari is yung ating
insulin resistant. So ngayon, kanina, pinag-uusapan pa lang natin, mataas pa lang yung insulin. Ngayon, magiging insulin resistant ka na kasi 2 years, 3 years, mula pagkabata, ang taas ng carbs mo. So, dumating yung time, 20 years old ka, hala, Doc, diagnose na ako ng high blood. 20 years old pa lang ako. Bakit? Anong nangyari? Insulin resistant ka na. Anong nangyari? Bakit nagkaganon? Ngayon, meron tayong isang, 'di ba, Doc, itong nitric oxide, ito yung isa sa pinakasikat na discovery. Kasi yung nitric Yes, oxide, ginagamit po yan sa lahat ng may sakit sa puso. Dahil napakabisa nito na pampaluwag pampaluwag at mabilis. Pampaluwag mabilis siya siya ang effect. ng Yes. size ng diameter ng ugat para kapag sobrang taas ng blood pressure, pwede mong ibigay ito para bumaba yung blood pressure. Pero sa sobrang bilis nga din nito ng effect, kailangan din nababantayan yung pasyente pag binibigyan sila ng nitric oxide. Hindi pwedeng hindi sila nakabantay kasi pwedeng bigla rin bumagsak. So basically, ganito siya ka-importante. Ngayon, yung ating mga ugat kasi ay gumagawa ng sarili nilang nitric oxide. Supposed to be, yung ating mga ugat, may kakayanan sila na kapag sila'y makipot, pwede silang gumawa ng nitric oxide na ito para lumuwag. By the time na makita na okay, nagko-constrict na, so umisikip na, tumataas na yung blood pressure. So meron ding nag-i-stimulate para ma-release tong nitric oxide. The problem is, ano ba ang nag-i-stimulate din na ma-release ang nitric oxide? It's also the insulin. However, in the case that you are insulin resistant, yung cell, yung lining ng ugat, insulin resistant na siya, hindi na rin siya nakikinig sa insulin. So kahit sobrang taas ng insulin level mo, hindi na siya nakikinig doon. So kahit mag-utos pa yung insulin na mag-release yung ugat ng nitric oxide, hindi na siya naglalabas ng nitric oxide. Ano ang nangyayari? Dahil hindi na siya nagre-release at bumababa na yung kanyang paglabas ng nitric oxide, hindi na lumuluwag yung caliber o yung diameter o yung sukat ng daluyan ng ating dugo. So, tataas din yung blood pressure natin. So, napakahalaga na maintindihan nyo kahit man lang yung tatlong yan para sa inyo. Kasi, sobrang dami. Si Doc Suzette nga nagsabi sa akin, walong mekanismo ang dapat nyo pang malaman. Pero hindi natin ibibigay lahat yon kasi enough na para maunawaan ninyo na ang hypertension is not as simple as mataas ang salt, high blood. Mataas ang taba, high blood. Kasi meron tayong misconception na when we eat fat, we will become hypertensive. When we take in so much salt, we will become hypertensive. Na itong pinakita sa atin ni Doc Suzette ngayon, must be kahit tatlo, actually 4 nga yung binigay ni Doc kasi nilagay pa ni Doc yung sa kidneys. Because insulin in the kidneys, if you have insulin resistance, mas lalo niya pang papasikipin yung ugat. Yun nga yung pangit, hindi din naglalabas yung ugat natin ng nitric oxide. Tapos papasikipin pa siya lalo nung chemical na gawa din ng insulin resistance as effect niya sa kidneys. So, understanding these mechanisms, at least nabibigyan namin kayo ng picture na you are barking at the wrong tree. We were, kami din ni Doc Suzette before, we were barking at the wrong tree because the regimen that we always give our patient is low salt, low fat diet. Yan po ay, exactly, Doc, di ba? Pag meron tayong pasyente, agad-agad yan. Low automatic salt, kasi low diba? fat diet. Yun kasi yung naririnig natin sa higher ups, yun din yung nababasa natin sa guidelines. Pero if you are going to dig in on the physiology and the pathophysiology and even the biochemistry, ito yung lumalabas. So, if there are debates na magsasabi na ito yung sinasabi ng literature or ito yung sinasabi ng findings, balikan natin doon sa literature. Ano bang sinasabi noong physiology, noong anatomy, tsaka noong biochemistry. Kasi definitely,
hindi nagbabago yung physiology, hindi nagbabago yung anatomy. Pero, habang umuusad yung panahon, mas naiintindihan ng mga scientist kung ano yung epekto, ano ang trabaho, ano pa ang meron doong sa anatomy. For example, the glycocalyx, hindi siya recognized dati. Kasi nga, nagde-deteriorate siya in a span of 6 hours. Lumiliit siya. So, hindi mo siya, in every subject, hindi mo siya makukuha kaagad. Pero, isa kasi siyang eye-opener. Or isa siya sa, eye-opener for me, nung nalaman ko siya, itong glycocalyx na to. Kasi, if aalagaan natin yung glycocalyx na healthy, na laging present doon sa lining ng blood vessel, hindi magkakaroon ng rason si LDL para puntahan yung site ng injury. So remember, the LDL is, pag dinidiscuss or pag pinapaliwanag natin, is para siyang bumbero, action man, na kung nasan yung sunog, lagi siyang present. Diba? So if walang injury on the blood vessel, if laging healthy yung glycocalyx natin sa loob ng blood vessel, hindi magiging reason para mapunta doon si LDL. Ang magiging trabaho lang niya is transporter. Kasi hindi lang transporter ang trabaho niya eh. Marami pa siyang ibang trabaho with immunity, with the repair. Pero isa sa, kung walang kailangang i-repair, walang infection, which is related then with the hypertension, because of the obesity, kaya mas komplikadong pathway na naman. Ang magiging trabaho lang ng LDL is mag-transport lang ng kailangan niyang i-transport. 'Di ba? So, yung in-explain natin kanina na tatlong pathway, ang dami na kagad masasagot, no, doon sa mga naglo-low carb. Kasi sino yung practitioners na nanonood sa atin ng low carb. Kasi, yun yung reason kung bakit mabilis pumayat if naka-low carb diet. Kasi wala nang mag-hold sa water, 'di ba? Kasi hindi rin na-hold yung sodium dahil wala kang hyperinsulinemia, magi-improve ang inyong insulin resistance. Yun din yung reason kung bakit gumanda ang blood pressure ninyo. Yun din yung reason kung bakit bumaba din ang blood sugar ninyo. So, if paliwanagan or na grasp ninyo yung tatlong principle lang na yun lang, kahit kailangan nyo nang malaman. So, kahit hindi nyo na alamin yung iba, okay na kayo with the principle of the low carb diet. Yun na yung basics kasi niya. Wala na silang comment, Fee. Fee, naka-mute ka. Ayan. Hello? Yes, Ako ata I can hear you. Wait lang. Naka-mute ka kanina actually. Yes, but okay na? Narinig niyo na ako? Yep, okay ka na. Sila yata hindi okay, di na sila nag-react. So, kaya nga, hindi ko alam kung buhay pa ba kayo dyan or para ba kayong na-overwhelm sa ating mga dinidiscuss ngayon. Kasi nga, we're just actually presenting to you the reality. And the reason why, ako kasi previously talaga, Doc, kasama, because minomonitor na nilalagay ko dapat sa diet, for example, di ba? For the quality assurance on the charts talaga na low salt, low fat diet, ganun talaga yung mga nilalagay natin. And that's the reason why you understand na hindi lang po yun yung diet modification na kailangan natin in order for us to lower down our blood pressure. Kasi kailangan alam mo muna kung ano yung pathologic process. Alam mo muna dapat kung ano talaga yung root cause kung bakit ka hypertensive. Meron nga sinasabi kanina si Sir Alan, even with the sodium. Kasi total na discuss din natin yung salt retention and all. We can also see that many people, since they became parang low carb dieters, sila yung mga naglo-low carb, mga low carb practitioner, parang naging staple din na magkaroon ng electrolyte every single day. So I guess this is also the time for us to discuss doon lang sa part na, is it really very
First of all, sinasabi natin na mas liberal ang amount ng asin na pwede nating i-take kapag tayo ay naglo-low carb. Kasi nga, since bababa yung insulin natin, hindi na mag-work yung low salt diet para sa isang may hypertension na hindi naman niya na problema ang insulin resistance at hyperinsulinemia. Pero meron din kasi tayong compensatory mechanism such as pwedeng tumaas yung ating blood pressure kapag merong mga electrolyte imbalances. Ngayon, meron tayong mga staple na parang every single day they take in sodium with added many potassium and many magnesium and all other. Is it really necessary for us to bombard ourselves with electrolytes? Because I can see other low carb advocates and practitioners who are advising hindi lang patient but clients to parang supplement, like over supplement or maybe over supplement ng mga electrolytes. Ano yung standpoint or stand talaga natin when it comes to the electrolyte supplementation? Actually, if I'm advising, starting with the low carb journey, I don't advocate fasting sa simula. That's one. And I don't really advise the patient to have electrolytes concoction or kung ano man ang tinatawag na minekos-mekos dun sa tubig. Ayan. I just advise the patient na maglagay lang ng salt to taste. And in the event na mag-develop ng cramps or mag-constipate, then that's the time I would advise the patient na magkaroon ng additional water or in the event na gusto nang mag-exercise ng patient. Because the physiology says that, doon nga, sin-explain natin kanina, na unang-una, kaya sila nag-low carb kasi they have diabetes, they have hypertension. So definitely, they are already in the state of insulin resistance. So kung nasa insulin resistant state na sila at unang-una pa lang nilang maglo-low carb, nakakaisang buwan pa lang sila, I won't expect na in the span of 1 month, mababa na kagad yung kanilang insulin level sa katawan. So in effect, yung pathophysiology na sinabi natin kanina or pinaliwanag natin kanina, nandun pa yon. So yung pag-hold ng salt is medyo mataas pa. So hindi mo kailangan ng sobrang maraming salt na extra na iinumin. Even sa mga trainings natin, alam natin yan, parehas tayo ng training ground. Hindi ni-recommend ang salt initially, but ang ina-advocate is enough hydration. So, yun yung laging ni-recommend. Kailangan enough or ample, sapat yung hydration na iniinom or tinitake natin while doing the low carb. But kung sinasabi na we need to mix magnesium, potassium, sodium bicarb, maghanap ng ganito, maghanap ng ganyan, it's not really necessary. But syempre, social media space is very wide. Maraming pwedeng makita, maraming pwedeng mabasa, maraming pwedeng magsabi, magturo. Yun lang, just be careful. Yes. And with my case kasi, Doc, para lang meron kayong insight din with our case, when you start low carb kasi, for example, syempre papababain mo nga yung insulin mo. Meron tayong cases talaga ng mga keto flu. There might be an instance when you need to have support on your electrolytes. Yes, that is true. Especially salt. But you have to realize na kasi nga low salt din kayo ng matagal na panahon. So the reason why you're replenishing the salt is because before ka nag-low carb, low salt ka, hindi ka mahilig sa salt. So nung nag-low carb ka na, syempre hirap din yung katawan mo to adjust. So in the first few weeks, yes, you might be need but not to overshoot.
ang sinasabi natin is that mas maging liberal ka, huwag kang madamot sa sarili mo kapag ka tataktak ka rin ng asin sa mga niluluto mo when you season them with salt and such. Ngayon, with regards to supplementation and salt and concoctions, kapag ikaw ay keto adapted na, magkaiba na yon. When you're already keto adapted at stable na rin yung insulin mo, provided na stable na rin yung insulin mo at naka-adjust na yung katawan mo, magkakaroon na kasi ng balance sa aldosterone, salt retention, sa pag-ihi mo and all. You don't need all these things na just eat with the salt and that's it. Ngayon, kailan ka mas nangangailangan ng extra hydration with salt? Kapag nag-exercise ka. So sabi nga dito ni attorney, I only take electrolytes during long runs and exercises. Why? Because these are the times when you become dehydrated. So when you become dehydrated, like for example, scorching heat of the sun under na parang biglang may mission kayo or something sa work ninyo, nasa field ka, of course, you need to hydrate yourself, but not only to hydrate with water. Kasi when we say hydration, it's not about water only. It should be with electrolytes. Kasi normally, when you do yung mga spring water talaga, ang totoong water at hindi tap water, may electrolytes talaga na kasama yan, supposed to be. Pero dahil nga pinoproseso na rin yung tubig natin, na-strip off na yung mga electrolytes niya. So yes, when you hydrate, dapat hindi lang po tubig. Kasi nga, pag nagpapawis tayo, kasama din po yung electrolyte sa pawis natin. Kaya nga ang alat ng pawis natin, di ba? So, imaginein nyo yon. Ngayon, yun yung mga pagkakataon na kailangan nyong mag-hydrate with electrolytes. Pero not in case na parang 2 years na kayo, tapos keto adapted na kayo, tapos everyday ka pa rin nag-electrolytes. Because basically ako kasi, I haven't checked my adrenals, doc, but I was always low potassium and I always have the tendency to become low in sodium. Now, there are cases when people, the reason why they eat fruit or they eat carbs is because kasi I have to keep my salt in balance. That's wrong. The problem is not your carbs. The problem is your imbalances, your stress. Pag stress ka kasi, yung adrenal mo, which also helps in balancing your electrolyte, is nagme-mess up. So, I am a very stressful person because my personality is very stressful. Charot na. I'm a toxic person. Talaga, kasalanan ko na lang. Kasalanan mo kasi stressful ka. Kasalanan ko na lang po kasi toxic ako. Charot. So, basically, if you are kind of a person na parang you have a ang tawag dito, nandun sa mga ganong pagkakataon, naiinitan, nasa field, tapos kayo po ay talagang nag-exercise ng mga marathon, yun talaga yung mga pagkakataon na kailangan nyo. Hindi po ibig sabihin, hindi tayo low salt, lahat aasinan na natin. I've met people na parang pati iniinom nila sa isang araw ay 2 liters na lasang dagat na. Tapos meron pa sila sa kanilang pagkain. And then they turn out na nagkaka-hypertension sila just because of hypernatremia. And when you say hypernatremia, it's abnormal na po na mataas yung salt. And then when you interview them, malalaman mo na kahit naka-low carb sila, pag gising pa lang sa umaga, hindi lang ito minsan kaya gusto kong i-open up, hindi lang ito minsan. Pag gising sa umaga, magtitimpla na sila sa 2 litro. And then lahat yun may asin. May asin, tapos iba pa dun sa pagkain. I was like, how can you enjoy your hydration if lahat na ng nalalasahan mo, tapos pipilitin mo pang ubusin yung 2 liters na hindi ka rin naman nagwo-work. Like for example, nakaupo ka lang the whole day, you're not even perspiring a lot. There's no such thing as benefit in overhydration as well. So maging maging maingat din kayo when it comes to taking in so much electrolytes kasi ang katawan natin, napakatalino niyan,
if you're craving for salty, bakit tayo nagki-crave ng salty when we are stressed? Kasi 'di ba when we're stressed, kung titignan nyo, parang ang sarap kumain ng mga chichirya before na salty because basically, stress hormone is actually messing up with our electrolytes, even magnesium. So lahat po 'yan. So kapag kayo po ay may tendency na mas naglilin kayo sa maalat ngayon, humihingi yung katawan nyo ng salt. Pero may mga time din na hindi natin gusto ng maalat at totoo yan. Kaya nga minsan, magtaka rin kayo, yung dating timpla ng asawa nyo, ngayon naaalatan kayo, minsan natatabangan kayo. Hindi naman nagbabago yung paglalagay niya. Feeling nyo tuloy parang binubwisit niya kayo, baka galit siya nung time na yun, kaya inalatan niya. Pero hindi. It's really you also, na baka hindi mo lang trip yung maalat that day, pero yun pa rin naman yung timpla niya, nag-away pa kayo, di ba? So, ganun po talaga. So, basically, let us always be intentional with what we do. Hindi natin kailangan ng low salt, pero hindi rin kailangan i-bombard natin yung sarili natin with a lot of salt because if you are your hormones in your body is stable ang insulin, stable din ang aldosterone. And then kaya na ninyang mag-adapt at mag-balance ng sarili niya. Huwag niyong mamaliitin yung katawan niyo ha. Our body has the ability to heal if you are giving the right opportunity and right environment para sa katawan niyo na mag-heal. So, kung bibigyan nyo lang siya ng chance, huwag nyo siyang mamaliitin. Not only on your conscious effort lagi, pero hayaan nyo rin na basta binigay nyo na yung best nyo sa katawan nyo, hayaan nyo siya na maghilom. So, yun yung isa sa mga take-off point natin. And next week, pag-aaralan natin yung glycocalyx. And na-open na rin ni Doc yung glycocalyx kanina. Bago natin pag-aralan yung lipid profile at bago natin i-dissect yung iba't ibang cholesterol kasi Doc, lagi ako nakakarinig, ang taas ng cholesterol ko, pero hindi lahat ng tao alam na ang total cholesterol ay maraming component. Iba-iba yan. Kumbaga parang sinabi mo na total elementary student, pero may grade 1 to grade 6, di ba? So, dida-dissect mo yan. So, yan ay kabuuan ng lahat. Pero saan kaya mas mataas? Parang ganun po siya. So, ngayon, we always believe na basta kumain ka ng taba, magkakaroon na ng taba doon sa ating mga ugat. Pero hindi natin alam na bago kasi dumikit ang taba dun sa ugat, kailangan may gasgas muna yung ugat natin to a point na may kakapitan din po yung taba. And another misconception bago tayo pumunta sa next week, yung sinasabi nyong bara sa ugat, na sinasabi nyong mukhang taba dahil nanigas na taba, hindi lang po yan taba. Yan po ay mixture ng taba at ng immune system ninyo. So, meron pa diyang ibang component ang dugo. Kung ano yung lumalaban sa infeksyon, yun din po yung nagsasara doon sa gasgas ng ugat. Same thing kapag kayo nasugat, di ba may scab formation o may nabubuo po para magsara doon yes, meron din magsasara doon sa sugat. Ganon din po yung nangyayari. It's just that kasama din po yung taba na tumatapal doon. Kasama din ng iba't iba nating part ng immune system. So, hindi po yung taba lang at hindi po babara doon ng taba o mamumuo doon yung taba kung hindi na unang nagkaroon ng damage ang ugat ninyo. So, laging merong naunang proseso bago po yung sa taba. And lastly, sa mga ibang misconception natin na gusto nating sagutin sa cholesterol. The term bad and good cholesterol. Guys, there is only one type of cholesterol. The fatty acids, they're all the same. But you have to understand bakit may LDL, HDL, triglyceride. VLDL. May chylomicron, VLDL, IDL.
Sabi ni Doc, may bad cholesterol at good cholesterol. Sabi ko, iisa lang po yung cholesterol, nakadikit lang siya sa LDL, kaya siya tinawag na LDLC. Nakadikit lang siya sa HDL, kaya siya tinawag na HDLC. HDLC. Pero tanggalin mo yung LDL, tanggalin mo yung HDL, C pa rin yun, cholesterol pa rin yun. Ang tanong, ano ba yung action? I don't think na may ginawa ang Panginoon na masama sa katawan natin, I mean, ginawa niya para sa loob ng katawan natin na masama. It's just that we are doing something that creates also imbalances dun sa loob ng katawan natin. And nothing na ginawa ng Panginoon in our surrounding is actually bad. Depends on how we consume it. Because basically, kung ang argument din is, Dok, wala palang ginawa ang Panginoon na masama, so bakit hindi natin pwedeng kainin ang plants? Maybe God created plants, but maybe not for you. Maybe for other creatures. Basically, hindi niya ginawa Hindi lang lahat ikaw ang para nilalang. Yes, hindi lang ikaw ang nilalang sa mundong ito. So, yun yung kailangan nating tandaan na minsan may mga naririnig ako, walang ginawa ang Diyos na masama. Wala siyang ginawa na masama, pero hindi rin niya ginawa lahat na para lamang sa benepisyo at gamit at kabutihan lang ng tao. Kasi hindi lang naman tayo ang nilalang at hindi lang tayong mahal ng Diyos, guys. So, basically, yun yung gusto ko na i-point out sa inyo. With regards to the hypertension, let's go back before I preach. Naging preacher pala. Before I preach. Oo. Hypertension is not just hypertension. Wag niyong maliitin yung hypertension. Hypertension can lead to a lot of diseases. Sabi ko nga kay Doc Suset, bakit ba natin inumpisahan yung hypertension? Kasi akala ko madali or akala ko mabilis. Pero ngayon namin na-realize na hypertension, like diabetes, hypertension is actually parang a gateway to other cardiovascular diseases. Meaning, kung akala ninyo na nauna yung plaque formation, for example, iniisip ninyo na kaya ka high blood kasi meron ng nakabara na taba, pwede po na high blood ka muna bago may bumara na taba. At dahil sa high blood mo, mataas na presyon mo, kaya ka nababarahan ng taba. At nung nagkabara na yung taba, lalo kang naging high blood kasi nga sumikip na yung daluyan. And pwede din na hypertension ang reason kung bakit nagtutubig na ang baga mo, ang puso mo ay lumaki, kumapal, nagkaroon ka din ng ibang sakit gaya ng pagkasira ng mismong muscle ng iyong puso. So basically, marami pong pinapanganak sa hypertension, pero mas maraming sakit ang ipinapanganak dahil sa insulin resistance. So, wag nyo rin mamaliitin ang insulin resistance at wag nyo mamaliitin ang diet lang. Yeah, because diet is actually given now as a prescription. Itong low carb diet is actually yun lang yung mabilis na sabihin. Pero if in medical term, it is actually therapeutic carbohydrate restriction, TCR. And to add up on dun sa cholesterol, 80% of the cholesterol sa loob ng katawan natin is being produced by the liver. Hindi siya galing sa diet. So, 20% may be coming from the diet, but 80% of the cholesterol is being produced by the liver. So, kaya nga may sinasabi, Doc, di ba, na kung ginagawa ng liver natin at pinaghihirapan ng atay natin gumawa ng cholesterol, bakit tayo umiiwas sa pagkain ng fat? That is one of the things I cannot understand as well. At bakit kailangan nating uminom ng gamot para pigilan ang ating atay sa paggawa ng cholesterol? Well, in fact, kung ilalabas mo sa kanila yung pattern ng cholesterol, yung pathway ng cholesterol, ang daming hormones na ang kanilang raw material is nanggagaling sa cholesterol. So, what will happen to the rest of the hormones kung wala silang raw material, kung papababain mo yung kanilang cholesterol level? So, marami siyang
Hanggang ngayon naman, it's still a debate. Pinagtatalunan pa rin yung cholesterol na yan na sa medical field. Lalo na ngayon na unti-unti nang nakikilala ang low carb diet, ang ketogenic diet, and the other branches of therapeutic carbohydrate. So, pero marami ng study na lumalabas in favor of the benefits of the ketogenic diet. Ang lagi ko lang nababasa on the studies is there is no long-term study pa. Na yan ang lagi ninyong mababasa sa conclusion if you happen to encounter a legit study of low-carb diet or ketogenic diet. The long-term effect is wala pa. For one, it's very difficult to do a long-term study ng ketogenic diet kasi maraming factors. Unang-una, walang magbe-benefit na company if low carb or ketogenic diet is makitaan na superior on therapeutics. Wala, 'di ba? So pangalawa, hindi siya ganoon kadaling gawin. Manpower, money, mahirap siyang gawin. And meron bang study na long term on a regular diet or iba pang diet? Wala naman, diba? Wala din naman. Wala. Puro lang observational, puro ano yun? And it's hard to talaga, Doc. Walang ganun It's hard for the factor. Maganda rin naman pag-usapan siya kasi at least dito magkaroon tayo, Doc, ng parang tawag dito, preview ba to or something na para magkaroon lang sila ng insight about how studies are being made. Tandaan ninyo that all researches are being funded. Hindi ka pwedeng mag-research lang nang wala kang pera. So basically, bakit ka din ba nagre-research? Nagre-research ka in order for you to back up something that either you sell or something that you want to prove. The hardest part is, sino ba yung may gustong i-prove? Siyempre, yung may mga gustong i-prove, yung may mga gustong ibenta. That is the reality. Because for you, para gumastos ng malaki, dapat may return of investment. I don't know anyone who does anything without return of investment. Ako personally, there is always a return of investment. May it be spiritual, may it be monetary, may it be emotional. Like, for example, you invest to a person because you like the person, you like to keep the person. That's always a return of investment. So basically, may ganon. When it comes to businesses, there's no such thing as unconditional. And that is true. And all that will fund, meron silang gustong patunayan kasi meron silang gustong i-push. And yan din ang isang katotohanan. Now, with regards to doing, for example, research, especially when it comes to the diet, imaginein ninyo, kung gusto nyong mag-study ng isang diet, kailangan controlled nyo ang environment. Meaning, hahanap kayo ng mga tao na ilalagay nyo sa kahon na wala silang pwedeng ibang kainin, kundi yun lamang ibinibigay nyo. At gaano katagal nyo sila gustong alagaan para masabi mong may long-term study? 20 years? 70 years? Para masabi ko ba na yung buhay ng taong nagkiketogenic diet ay aabot ng 100? So, kailangan ko siyang i-finance at kailangan ko siyang alagaan ng 70 years o 100 years hanggang mamatay siya. Hindi ko nga maibigay lahat ng gusto ng kapatid ko, ng inaalagaan ko, hindi ko maibigay lahat ng gusto ng anak ko. Nakukuha niyo po ba yung ibig kong sabihin? So basically, you have to control that kasi dapat walang outside factor that could affect. When you want to study a diet, there must be a controlled environment which could show you talaga the effect of low carbohydrate diet. But for me kasi, Doc Suzette, if you observe yung mga diet before, I don't need that much study. It worked for them before everything has changed because of the
change in our industry and in our field. So basically, meron akong prof, talaga nagkwento, meron akong prof before. Every time na we present, and then we seem to be clueless of what we are presenting. Ang lagi niya sinasabi sa amin is, go back to the word, go back to the basic, go back to your foundation. Yun yung lagi niyang term. Ngayon ko siya na a-appreciate or mas natatandaan dun sa mga term na yun na go back to the word, go back to your patient, go back to the foundation. Kasi you know what guys, kahit anong debate ang gawin natin, if you are being backed up by the foundation ng biochemistry, physiology, pathology, kahit paikot-ikutin pa natin, kahit paharapan nyo ng studies yan. No? Sabi kasi sa ganitong studies, sabi kasi sa ganito, hindi daw okay. Pero, pag tinignan mo yung normal na proseso ng katawan at na-explain nyo ng normal na proseso ng katawan, bakit kailangan kong mag-lean sa study? Ito ay proseso na mismo ng katawan natin. That's the reason why I always go back to the foundation so that these studies and the biases of the studies will actually not, parang hindi kanya lituin. Kasi babalik at babalik ka na, does it make sense? Nagme-make sense ba to or what? So, ganun po kahirap mag-study ng mga ganitong kaya it's a long journey. Pero wag na nating hintayin na saka lang natin siya gagawin. Yun yung sinasabi ni Professor Tim Noakes. Wag na nating hintayin na kung kailan siya maging mas makitaan ng effectivity saka mo palang gagawin when it's already too late for us to do it. So, if we can do it now, why not do it now? If you can change your health ngayon. May tanong kanina, Doc, isingit ko lang, nakalagay dito is, na-curious na si ma'am, insulin resistance po ba reason lahat ng metabolic diseases? And ano pong test na malaman kung insulin resistance ka? Yes, this is the curiosity that we need. Ma'am Rodora, the reason why I flash your question is number one, para sa lahat, we are not proving anything. Actually, this segment and our aim, kami ni Doc Suzette, is to wake up the curiosity of people. May mga maghihintay na manonood dito na mga kasama naming health professionals. It may seem to them na parang they did not explain further. It's not our responsibility to explain further, especially on fellow professionals. It is... Hindi naman nila tayo papanoorin. Sure. But since pare-parehas naman tayo ng studies, why not go back to your basic as well and see if we make sense? And for all the people who's watching din ngayon, we are not here to convince you. Kung titignan ninyo, this is just an educational educational segment where we give you these types of lecture, but it's up to your curiosity kung hanggang saan kayo dalhin yan. And kung hanggang saan kayo magdidig deeper into your own. If these two doctors you are seeing right now are making any sense to you, then at least kahit paano nagawa na namin yung purpose namin. Because gusto lang namin talaga mag-create sa inyo ng curiosity. And kay Ma'am Rodora, insulin resistance daw ba ang reason ng lahat ng metabolic diseases? Yes, Doki, Zuzette. Sagutin ko siya? Yes. Okay. Balikan natin. Metabolic disease, so metabolic syndrome. So comprised of hypertension or mataas na blood pressure, mababang HDL, mataas na triglycerides, mataas na blood sugar, tsaka obesity or malaki ang waist circumference. So, anong common dito sa 5 criteria na to ng metabolic syndrome? So, ang lahat ng common denominator nila is yung pagtaas ng insulin or presence of hyperinsulinemia or mataas na level ng insulin sa dugo na persistent na eventually would lead to
insulin resistance. So, you can go back doon sa first few videos namin ni Fee na Yes. in-explain namin ng insulin resistance. Makikita mo doon yung isang slide ng iceberg wherein yung pinakamalalim ng iceberg is insulin resistance, yun yung ugat. And then it will just branch out to different medical conditions. So, to answer your question directly, I can say yes. Insulin is the reason for all the metabolic diseases. Siguro yung ibang nakaride doon sa metabolic disease, those are complications. So, kung babalikan ninyo or kung mas magiging broad yung curiosity nyo at makiliti pa yung inyong pagkagusto na matutunan about metabolic disease, napakarami on the internet. Just recently, Metabolic Health India, they just created their international conference. Almost na lahat ng sikat na low carb doctors nag-guest doon sa kanila, and they have a common denominator. So, they came from different parts of the world. Hindi lang sila doctors, but yung iba sa kanila are scientists, and pare-parehas sila ng findings. So, kung babalikan talaga ang literature, it's the insulin resistance. That's also the reason kung bakit yung clamor ng mga medical practitioners to decrease the carbohydrate intake, to decrease the intake din ng processed food, tumataas ng tumataas. Kasi because of this reason na ang culprit or ang root cause ng mga diseases ay insulin resistance. Yes. And you have to understand as well that the reason why we are being enlightened as physicians dito sa field na to, and we are going back to the basic as well to treat by doing diet modification and lifestyle modification. It's because dito namin nakita na parang, oo nga naman, parang pharmaceutical base yung ating training talaga as medical doctors din. Like it's easy to give patch up and patch up everything. Mabilis lang talaga. Pero there's no fulfillment kasi kapag hindi gumagaling yung pasyente, and we want gumagaling, hindi namin gusto yung na-maintain lang. Gusto namin may improvement. And if you only maintain that, for example, through medication, hindi masaya yon. So, test para malaman kung insulin resistance ka na, there is no such test na like magsasabi, insulin resistant ka na, kasi by the time na insulin resistant ka na, meron ka ng ibang symptoms. Could be meron ka ng diabetes, could be meron ka ng hypertension. Hypertension can also be, yun nga, pwedeng insulin resistant ka na kahit wala ka pang diabetes. Now, how do you know that you are already prone to becoming insulin resistant before developing the disease? Yun ang tanong. Because the question is, anong test ang pwedeng gawin para daw malaman kung insulin resistant na? Dahil mahirap yan, kasi nga yung iba, bago pa mag full blown, meron na rin ibang sintomas, meron na silang ibang syndrome. Mas maganda na for preventive purposes, tignan mo muna kung tumataas na yung insulin mo. And the problem is, hindi siya lahat available modality. Actually, Doc, Pinakamura, fee, pinakamura. Hindi kailangan gumastos. Measure your waistline. Yes. Number Measure one, your waistline. Yan lang. measure your waistline. If tumataas yung waistline mo, you are already insulin resistant. Waist to Insulin height, resistant pwede ka. yun. Waist to height. Yun lang. Hindi mo kailangan gumastos. Kung ano na yung bewang mag-start mo. ka Yun dyan. lang. Okay? Mag-start ka dyan. Kasi hindi kasi pwedeng lalaki ng lalaki yung tiyan mo. Meron tayong waist to height ratio kasi na minemaintain as well. Diba? Yung mga people na toffee, thin on the outside, fat on the inside, payat tignan, pero tignan mo yung tiyan, malaki. Malaki. That's it. Insulin Ganun siya resistant kasimple. yun. Hindi nila kailangan maging mataas ang BMI. BMI ay hindi sukatan ng health.
tandaan nyo yan. Hindi na nga namin masyadong ginagamit yung BMI. BMI is maganda if you're just examining population. Pero kung titignan mo, if you want to know if insulin resistant, sabi ni Nay Ara, aray ko naman sa waistline. Ay, Hi, sorry. hello. Nakaapak ako sa Italia. Oo, hayaan mo next year. Ano natin yan, trabahuhin natin sabay-sabay. Isa yan sa pinakamurang modality, waistline. Tape measure lang kailangan. Yes. Abdominal girth. So, basically, ito si Sir Alan, no? Waist to height, yes, at least 50% or less. So, that's the target, less than 50%. Pag lumagpas ka sa 50%, definitely, you're already insulin resistant. You have to do something na. Have to do a lot of effort. So, BMI ko near obese na. May muscle na kasi yan si attorney. Yes. Nagpa-form na siya ng muscle, bumibigat na yung muscle niya. Kaya, yung BMI niya tumataas. So, hindi siya magandang gauge na gamitin. Especially yung mga nag-gym, nagbe-build ng muscles, hindi siya magandang indicator. So, I would still prefer yung waist to height ratio. Yes. Okay? So, para alam nyo na ha, hindi nyo kailangan maghanap. But if you are very, very, like, may kakayanan kayo, gusto nyo talagang malaman. Gusto nyo mag-labs, gusto nyo makita yung numbers, punta kayo kay Doc Fee. Lagyan ng pera, pwede lang din naman. Para bigyan niya kayo ng request. Ang nakita ko pa lang na merong fasting insulin, Doc, sa ngayon na, St. Luke's pa lang yung mga nakitaan ko na may fasting insulin. Meron ng High Precision ata meron na rin. Oo, meron ako nakita from High Precision. Pero hindi ako connected sa High Precision, ha? Baka sabihin. Hindi din kami connected. Lalong hindi po kami connected sa mga hospital. Meron lang kasi ako mga patients ko before na nakitaan na they have fasting insulin. Just to let you know kung saan. Kasi hindi rin naman po ako connected sa St. Luke's. Isa lang po akong mababang uri ng manggagamot. Connected po ako sa sa Atencia's house. Ayun. Oo, isa po akong housewife. Housewife na nagbablog. Still, Fee, naka-study leave pa rin ako sa mga patients ko. Pasensya na, please bear with me. And, ayun, punta muna kayo kay Fee. Housewife daw. Yes. Housewife. Walang ginagawa sa bahay yan. Kung gusto nyo pong magpa-check up sa housewife, garo. Hindi. By December, hindi din po muna ako mamamasyente. So, mga mission po muna tayo by December. So, kung gusto niyo po magpa-check up na po kayo. Mag-book na po kayo. Pero parang paubos na, Doc. Sorry na talaga, guys, kasi pag December ay marami rin kaming mga ibang ganap. Ganap not personal for myself, but for other people as well. So, I hope na na maunawaan ninyo. Kasi ang daming time before, ang daming time itong mga nakaraang buwan, Doc, halos mga walang nagpapacheck up. Tapos biglang pag sinabi mo, hindi na po magche-check up, bigla silang magsisidatingan. Ay, hindi ganon. Hindi ganon. May attitude si Doktor. Nagtampo na ako. But anyways, guys, I hope that you learned a lot. Next week, I'll try my best to make it concise din, pero I'll try my best to also present to you lipid profile in such a way na mauunawaan nyo. It's very hard. Titignan ko kung anong gawa-gawang kwento yung magagawa ko para mas maipaunawa siya on a daily basis. Ilabas nyo na yung results nyo ng lipid profile next week para masundan nyo si Fee. Oo, parang tignan nyo, kung may mga lipid profile po kayo, ilabas nyo. Hindi namin pinapalabas para ipa-check up nyo sa amin. Pinapalabas namin para masundan nyo. Ito pala yung sinasabi ni Doc. Ito pala yung LDL, HDL, gano'n. Hindi ibig sabihin, ilabas nyo tapos pa-check up nyo sa amin dito. Kasi talaga namin yun i-check. But basically, para masundan ninyo, because our topic next week is hypertension and the lipid profile. It's actually more of the is cholesterol, culprit is fat, the culprit for hypertension.
because I have seen a lot of patients who are still very, very takot na mag-consume ng fat just because, Doc, di ba ako mamamatay niyan pag kumain ako ng taba? And I will always tell them, you will if you also eat a lot of carbohydrates. If you eat a lot of carbohydrates. So, yun po, yung magiging topic natin next week. So, sana naman marami kayong natutunan ngayong gabi sa maraming tawag dito, bagay about insulin resistance at saka sa hypertension, and sana po ay naliwanagan kayo. If you have questions pa, you can post naman na comment dito sa ating video na to so that makita Nahilo din yata namin. sila, Fee. Hindi na sila Ha? nagre-react. Nahilo Oo. yata sila. Hindi na sila nagre-react. Nahilo. Okay lang yan. Nakakahilo ako nga nahihilo na sa antok. Ako Ayan. nga nahihilo na. But yes, ganito lang kami ni Doc Suzette. Just fun. But know that we really want you to learn. Gustong-gusto namin na matuto kayo. We are doing this to give back. We have a lot of blessings, no, Doc Suzette? And the fact that we can still teach people is also a blessing sa amin ni Doc Suzette. Kasi, share ko sa inyo last Sunday, the gospel is about when God give you a talent or a skill, you must use it. And then, naalala ko, nung nagturo ko sa mga bata, sabi ko sa kanila, if you don't use it, babawiin sa'yo. And I understand na baka hindi na matalas yung utak ko ngayon kasi nire-rebuke ko na yung pagtuturo. Kasi nawala din ako sa SOCMED or parang hindi man ako nawala ng gana pero parang the passion is medyo nanghina. So, with regards to our teaching advocacy ni Doc Suzette, I believe na this is a gift given to us, even the skill to be able to convey it in such a way na maiintindihan ninyo. So, we thank God that we were given opportunity to always be a help to everyone. So, ang request namin, before you sleep tonight, please pray for us, kami ni Doc Suzette, for us to always be passionate. Kasi alam nyo guys, hindi madali maging passionate lang on your own. But if a lot of people will pray for you, kahit sa mga doktor ninyo you pray for them to be able to take good care of you. Laging ganun dapat. Kasi kayo ang hawak nila kayo ang hawak namin. So, I hope that you continuously pray that we be passionate about the doctor's desk na lagi kaming magturo sa inyo because hindi po kami laging passionate. Nagigets nyo? Hindi. Diba? 6 months in the making. Oo, hindi naman siya. Diba? Alam nyo yun. Like, kahit naman kami nga, kapag sa amin mag-asawa, sabi ko, we need to pray for each other for us to always be in love with each other. Kasi, you know guys, if walang divine intervention, mahirap yon. Kaya lagi nyo kaming magdasal po kayo ng divine intervention for us. Time. Sana tumalino pa sila lalo, mga ganun. Sana marami pa silang matutunan, marami pa silang i-share. Sana lagi silang passionate, ganyan. Sana hindi dumating yung time na magsawa sila, ganyan, na mas piliin na nila yung profession nila to na kumita, mga ganyan. Kasi syempre, pag ayoko na magturo, mamasyente na lang ako. Yung isang oras ko ngayon, isang pasyente na yun. Mga ganyan. So, yan yung real talk. So, anyways, yun lang po. Salamat sa inyong lahat. Panoorin nyo po yung mga playlist natin, Diabetes and lang po Foods siya. for Human. Balikan nyo po siya. Next week, see you. Pag-usapan natin ng mga taba, no? Yung mga hindi natin pinag-uusapan. Maghintay, alam ko maraming mga taong naghihintay about lipid profile. Kakaroon po tayo ng Q&A, saglit lang. Kung kailan kayo matatapos si Doc Fee. So, tandaan nyo lang po yung mga questions nyo, sasagutin natin yan. Baka kasi mamaya, yung question nyo, masagot na namin along the series ng hypertension, tsaka ng
cardiovascular health. So, antay-antay lang po. Antay-antay lang. And of course, we are also open for a lot of learning. Hindi lang po kami nagtuturo dito. Kung medyo sa tingin nyo may mas alam kayo na like gusto nyo kami i-correct or gusto nyo po kami, we are open for that. Constructive yung ginagawa natin. Naniniwala kami na may kaya pa kaming matutunan sa ibang tao kasi hindi naman namin kayang i-accumulate lahat. Like yung utak ko, hindi din niya kayang i-absorb lahat. So, kapag meron po sa inyo, for example, who have read something, who wants to share as well papers that we can also meditate upon, pwede nyo po kaming sabihan na, Doki, merong study na ganito. Kasi we might as well study it or we might give time para ma-enlighten kami ulit or magkaroon kami ng new knowledge. So, yun lang. Thank you so much, everyone. Thank you for everyone who participated sa ating live tonight. And see you again every Tuesday night, 8 p.m. Ang live na laging hindi natutupad ang 30 minutes. Ayan, tapos I would like to take the opportunity. So, hindi lang sa page ng Reversing Diabetes nakapag-share kami, sa Carboholics nakapag-share din kami, and ngayon nakapag-share din kami sa largest FB group ng low carb and intermittent fasting na spearheaded by Dave and Ara. So thank you for allowing us. Thank you for allowing us. Yes, so much. So I hope dun sa mga members ng group na yon na makita ninyo yung pinost namin na live, and then para yung mga misconceptions ninyo is somehow mas ma-clear namin. So, yes, we are maraming salamat, Dave and Ara. Enjoy your we're vacation. Actually grateful that you allowed us to share because we need wider audience for it to be heard. Kasi nakita natin na kung sila ay naglo-low carb na, why not educate them as well? There are a lot of people na gumagawa ng low carb only for the benefit na pumayat. And we want to let people know na hindi lang pagpapapayat ang low carbohydrate diet. It has a lot of benefit into your health, into your life. So basically, why not penetrate these groups which can enable us to reach larger population na pwede nating matulungan. And I'm glad na pumayag sila, and I'm glad that you also asked them kasi mas maganda kapag mas marami tayong natutulungan. So basically, if you are among those inside the group as well, I hope na take the opportunity to watch the video because it's not always na meron kayong mapapanood na free videos that will give you lecture. You may save it, the videos, if you want to watch it on later time. May mga ganun na kasi ngayon eh. Wala pa kasi kaming YouTube channel, Doctor's Desk. Kasi alam mo, 3 months na naman yan magagawa. Kalma lang. Matatapos din yung 6 months. yung tagagawa kasi medyo 3 months lagi daw eh. But basically, we would also like to compile it on YouTube channel. I have a YouTube channel, Doc, pero since I am not very hindi ako active ngayon with my own page. I committed kasi myself talaga sa Doctor's Desk sa ngayon. Kasi nakita ko yung kagandahan na mas anong tawag dito, Doc? Hindi random, kundi planado, yung structured yung ating lessons. Mas gusto ko yung ganon. Kasi minsan, ang hirap pag parang kung ano lang maisip mo. Which is yung other page quiz, ganon minsan eh. Alam nyo naman si Doc Fee, nagising, maganda gising, minsan pangit. It depends. So, yun po. Thank you so much. Ayan si Sir Alan. Daming in-educate ni Sir Alan sa ating mga, sa ating audience. Balikan niyo yung live na to, tapos balikan niyo yung mga comments. Daming inputs ni Sir Alan regarding sa topic for today. So, okay. Ayun na. See you again on the Good night. See you next week. Bye-bye. Oo, yung fat. Bye-bye. Good night. Bye-bye. Thank you for watching.